O maraming banal, Panginoon Isus, na ito kami, Panginoon, nagpapasalamat, nagpapakumbaba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga unang bahagi na iyong pinatubayan, sa mga makalangit na awitin, sa mga buhay na totoo. Salamat po, Panginoon. Hingin sa mga kamay na walang sawang tumutulong o tumutupad sa dami mo ng pagbibigay. Lord, sa oras po ito, tatayo lang po ako dito, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, kayo po siya magsalita. Sa pagkasagana ng akin, wala po akong alam ako sa mga sa inyo na Panginoon. Lord, tulungan mo lang po ako, Panginoon. Nakitayo mo po ako, Panginoon. Nakitayo lang po ako, Panginoon. Kayo po siya mag-uusap. Lord, sa ako ito, Panginoon, simula ng lunch, pagkaplano, pagkainit, pagkawalang gana sa pagdinig ng magsalita ng Diyos. Lord, labi po ito sinasaway sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Demonyo maglam, demonyo nagbibigay mo na kainahan, katamaran sa pagdinig ng salita ng Diyos. Demonyo pagkablangko, pagkainit, lumayas ka sa tanan. Wala kang karapatang kumandang sa oras ito. In Jesus' name, Lord, maraming salamat. Ito po ang isang dalangin. In Jesus' name, Amen. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Alam mo, minsan ako yung pinigin ng pauman din sa inyo. Minsan sa bahay po namin nakala nila, lagi akong galit. Sa totoo, nasanayan ko yung magsalita na malakas ang boses. Kasi malakas na ako talaga yung boses ko eh. Hindi po ako nasanay yung para akong nangihina kung magsalita. Amen? Kahit na may karandaman, parang matigas pa rin yung punto ko, pero sa totoo, sinakuha na lang galit. Parang gano'n lang talaga yung punto ko. Bisa kapag tinuturuan ko yung masama sa trabaho, wala nila galit ako. Pero hindi nila, gano'n lang talaga ako magsalita. Kaya ako yung hinihingi ng pauman sa inyo. Kung minsan, kung ako ay nakakasigaw dito, sa totoo, hindi naman po ako galit. Mahal na po kayo ng Panginoon. Ano yung bakit? Kahit ganyan ako, pinapatayo pa rin ako ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palapalan ng Panginoon? Ano po gusto niyo? Yung maiiwan ka pagdating ng Panginoon o makakasama ka? Siyempre lahat po tayo gusto natin makasama tayo. Amen? Pero mayroon tayong dapat iwasan. Para pagbalik ang Panginoon, makakasama tayo. Ito po yung pagkaaralan natin ngayon. Ano yung tuwing tumatayo ako, maging ang mga kapwa ko manggagawa, pag-ipas doon. Tuwing tumatayo po kami, hindi yung sagana namin gusto. Sagana namin itong sarili, yun ang pinapangaral namin. Ano, tumawag si Pastor Isilin. Si Silin naman, nakalimutan niya sabihin sa akin. Sabi ko, alanganin na. Dinurang ko sa akin ni Mr. Ko, hindi ka kasi maganda, sabi ka. Amen. Alam sa totoo, minsan sa pagkakanda ko, naisip ko, buhay naman ang Diyos. Sabi ko, pag-ilang tanggalin niyo sa kinangingin ko. Alam, tinanggalin ng Panginoon. Hindi ko sabihin, talagang tatayo ako. Wala na akong dahilan para hindi tatayo. Amen. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Babasahin po natin dito sa Genesis, chapter 13, 7 hanggang 11. Nung nagkaroon po ng pagkatalo, yung taga-pastol ni Lot at taga-pastol ni Abraham. Alam po dati pangalan ni Abraham, Abram. Dito po Abraham pa yung pangalan niya. Hindi pa po siya tinawag na Abraham. Tinawag po siya ng Abraham. Doon po sa Genesis chapter 17 verse 5, doon po siya tinawag na Abraham ng Diyos. Ibig sabihin yung Abraham, dinagdagan ng Abraham, dinagdagan ng Ham, hindi po yung Ham na ilagay. Dito po sa Greco, sa Genesis 13, 7 to 11.
Dito po nagkaroon ng pagtatalo yung nagpapastor ni Lot at ni Abraham. So siguro po dahil sa sikip ng kanilang pastulan, dahil po yung mga hayop nila dumarami, dahil pinagpapala sila ng Diyos. So hanggang sa nagkaroon po sila ng pagtatalo, yung tagahalagang hayop ni Lot at ni Abraham, nagkaroon po sila ng pagtatalo. Dito po sabi rito, sa verse 7, ang sabi po rito, at nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang Cananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamamanin ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang pastor mo, at ang mga pastor ko. Dito po, tinawag na kapatid ni Abraham, itong si Lot. Pero sa totoo po, itong si Abraham, pamangkin niya si Lot, anak ng kapatid ni Abraham. Amen? Pero tinawag niya kapatid dito para hindi na lalong lalala. Kasi iba yung magkapatid yung sa pamangkin lang. Yung pamangkin, pwede ka labanan yan. Pero kapag magkapatid kayo, hanggat maaari, nandun yung po yung pasensya, nandun yung bigayan, tinawag na kapatid. Next verse, susunod na verse. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Umiwalay ka na sa akin, itinamamanin ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itinigin ni Lot, ito yung po yung pinili ni Lot. Ito po yung sinasabi ko. Minsan yung mga tao, minsan maging Kristiyano na, ayaw iwan yung mga bagay na nandito sa lupa. Amen? Ito yung pinili ni Lot, hindi na siya mahirapan kasi ang problema sa mga pastoral, yung tubig, painumin mo yung mga tupa mo, yung mga alaga mo, paliguan mo, tapos doon ka pa kukuha ng paligo nyo, doon ka pa kukuha ng ilong ninyo. So itinanaw ni Lot. At itinigin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan. Sabi, kapag patag, maging hawa. Hindi ka na mahihirapan. Di ba, ganyan ang mga Kristiyano, gusto ayaw mahirapan. Ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan, na magaling sa pagkati kanila, kung pasasawar ka bago ginima ng Panginoon ng Sodoma at Gomorra, ay gaya ng halaman ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egypto. Kaya pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan at ang kapwa naghiwalay. Amen? Di po ba tayo ganun? Ayaw natin nahihirapan. Minsan nakala mo kapag nag-Kristiyano ka na, kapag pinaglingkuran mo ng Diyos, wala nang kahirapan. Hindi po. Mag-uumpisa ka na sa kahirapan. Kung paano ang Diyos dumanas ng kahirapan, maging tayo na sumasamba na pinili sa Kanya. Daranas din po kayo ng kahirapan. Bakit? Kung walang kahirapan, kung walang mga pagsubok, kung walang problema, walang karamdaman, hindi i-increase yung karamdaman ng pananampalataya natin. Bakit nagkakaroon tayo ng pagsubok? Bakit nagkakaroon tayo ng problema? Para umikris yung pananampalataya natin. Gusto ng Panginoon, sa Kanya lang tayo lagi didepende. Huwag kang umasa sa kayamanan mo. Huwag kang umasa sa tinatag-inig mo. Sa Kanya ka umasa. Alam niyo, nung dumating po yung karamdaman sa buhay ko, 0-0 kami. Wala kami. Tapos pupunta ka pa ng hospital. Kulang sa 200,000 yung bill ko. Visit ko, wala ako. May nahin po kami kung tinitin para pagawa namin yung bahay namin. Magkano lang yun. Pinandiposito lang namin yun. Pero gano'n mabuti ang Panginoon. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit? Dahil
tayo ng paglilingkod sa kanya. Siguro kung kuminto na ako sa paglilingkod, pakawala na ako. Kung kuminto na kami sa paglilingkod, pakawala na ako. Pero bakit ang ngayon malakas ako? Minsan, hindi nga mo napapagkamala ng dialysis. Kala nila kung napapantay ng pasyente. Bakit? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Totoo ang ating mahal na Panginoon. Sinanaya ko ng Panginoon sa wala. Siguro para kapag binigay ng blessing sa akin, hindi na ako mababago. Alam mo na yung gagawin ko. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Yung ganyan ang nangyari ni Lord. Pinili niya yung kapatagan. Minsan sa atin, ayaw natin yung problema. Ayaw natin yung pagsubok. Yun na napunta kay Abraham. Nung maghiwalay sila, hindi alam ni Abraham kung siya pupunta. Pero siya naglakbay. Amen. Pero pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang magsunod. Napabat, hindi niya alam yung pupuntahan niya. I-bless siya ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating mga Panginoon. Alam niyo, ang mensahe ng Panginoon, tuminga na. Bakit tuminga na? Dito po sa Matthew 14, chapter 19, 20, nung magutom po yung mga followers ng ating Panginoon, so meron na po 2 isda at 5 tinapay nung panahon na yun. Pero ang dami ng mga tao, higit sa 10,000 siguro. Kasi yung mga kumain, 5,000 lalaki. Wala pa yung mga bata, yung kababaihan. So, paano kakain sa 2 isda? Paano kakain sa 5 tinapay na sirada? Basahin po natin. At ipinagutos niya ang mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tingnan niyo ito. At pag tinala, amen? Ano mensahe ng Panginoon? Tumingala. Mismo ang Panginoong Jesus tumingala. At pag tinala sa langit, ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol. At ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. Amen? Bakit tumingala ang Panginoon? Pwede gawin ng Panginoon ng mga oras niya kaya hindi siya titingala. Kasi alam niya bilang tao, dahil ang Diyos na katawang tao, ang Panginoon Yesu Cristo, bilang tao, kailangan niyang humingi ng tulog doon sa nagsubo sa kanya, ang Diyos Ama, Espiritu. Amen? Anong ginawa niya? Tumingala siya. Amen? Dahil alam tayo natin Panginoon Yesu Cristo, nagkagawa ng himalayan sa taas. Sa 2 tinapay, sa 5 tinapay, at 2 isda, ang daming pakakainin. Amen? Kaya tumingala siya. So, pagkatapos siyang manalangin, pinagputol-putol, ano nangyari? Susunod na verse. At nagsikain silang lahat na nakabusog at kanilang pinulot ang labis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. Ano yung bakol? Yung tikis na malaki. Kaya ka pa tikis. Tapos yung malaking lagayan na gano'n, para basket na malaki. Amen? Ganun kadaming natira. 12. Eh samantalang 2 isda, 5 tinapay lang yun. Amen? Dahil sa pagtingala ng ating Panginoong Yesu Cristo, inilutuplay po ng Diyos. Ganun po. Katindi, amen? Kung tayo ay laging tumitingala. Minsan kapag nangailangan ka ng pambayad sa kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng matrikula, tumitingin tayo sa Bombay. Di po matotoo? Pero kapag naningin ang Bombay, anak, sabi
sabihan mo lang, pero tingin mo niya. Wala yun yan, magaling yan. Nakita buhay, pinasasabi buhay, pinasasabi po ng nanay ko, wala raw siya. Amen? Iyasa na ka nila. Pero hindi na nga nakamatlar. Iyasa na lang. Yan. So, ganun po mag-unang kapatid. Kaya lang, kung may problema ka, huwag kang aasa sa 5-6. Huwag kang aasa sa Mumbai. Tumingala ka. Amen? Sapagkat doon manggagaling yung tulong. Hindi sa 5-6, hindi sa Mumbai. Hindi siya nagpapahirap ng pera. Amen? Yung tubo ang solusyon. Ibigay mo siya Panginoon. Alam mo isa, sabi ko, Panginoon, paano kami makakadalo? Hanggang Angeles lang po yung gasolina. Ang Panginoon, sabi niya, anak, mananangin ka. Kulang yung pambayad ko. Puntahin mo. Sinagi sa isip ko ng Panginoon yun, nananangin ako. Sabi ko, Panginoon, kulang po yung pambayad natin. Hindi sinasabi sa akin ni Sister Flo, na kulang ko lang pambayad. Panginoon, buhay kayo. Ipuhin po yung puso na dapat ipuhin. Nasabing hindi po ng Panginoon. Nung lumabas ako ng hospital, may sobra pa. Di ba mabuti ang Diyos? Di ba mabuti ang Diyos? Kapag may pangangailangan ka, huwag kang mabalisa, huwag kang magkakaroon. Tumawag ka lang sa Kanya. Siya'y sasagot, siya'y tutugon. Amen? Tumawag ka lang. Alam mo na, naranasan ko sa buhay ko. Hindi ko pa sinabi sa Diyos. Hindi ba ako nanalangin? Nandun na ang kasagutan. Yung po yung na-experience ko sa paggaling ko, sa pagpapatuloy sa ating mahal na Panginoon. Magkita ka lang tayo sa Kanya. Amen? Yung totoo tayo na naglilingkod sa Kanya. Hindi yung parang lingkod lang, dito ka araw na linggo. Hindi po gano'n. Kinakailangan seryososin po natin. Maging serious po tayo. Amen? Ano kung sabi sa inyo sa verso 12 verse 2? Ito madalas natin naririnig ito. Hebrew 12:2. Namasdan natin si Jesus. Asa ba si Jesus? Di ba nasa langit? Kaya paano natin mamasdan kung nakayuko ka? Paano mamasdan mo? Paliwag-liwag ka lang. Di ba dapat tumingala ka? Kaya kailangan mo tumingala ka. Kasi natin ni Jesus, siya yung tutulog sa atin. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasaktan ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakan, inilagay sa harapan niya at nagtiis ng krus. Amen. Ganun walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng lukluban ng Diyos. Alam mo, walang kanan ng lukluban ng Diyos. Revelation chapter 4, iisa lang ang trono sa langit. Ang nakaupo doon si Lord Jesus Christ. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Sa Diyos, Judah 1:21. Ano sabi ko rito? Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Na inyong asaan, tignan niyo po, yung grace, na inyong asaan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Sa Kanya na po tayo umasa. Huwag kang aasa sa kapitbahay mo. Huwag kang aasa sa kamag-anak mo mayayaman. Sa Kanya po tayo umasa. Amen. Dahil ang habag ng Diyos, ang sabi po rito, sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Yung po yung pagnasahin natin. Alam mo maganda ito sa English. First time po magbasa ng English dito, marunong kaya ako. Keep yourself and the love of God. Amen. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ayan yun po yung buhay na walang hanggan. Amen. So yun po yung pakanasahin natin.
Hindi yung kayamanan dito sa mundo. Kahit bigyan ka ng 10 milyon, 10 bilyon, ang kapalit, impyerno o kapangahalan yung kaluluwa, huwag po natin ipagpalit ang habag ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang patutubuan nun, yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo narito. Hindi naman natin hangad yung pagpapala ng Panginoon. Susunod lang po yan. Ako, hangad ko, yung mga kasama ko lang ang Panginoon. Kahit wala na akong pera, kahit abutin pa ako sa karandaman ng ito, ang mahalaga, makakasama ko ng Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga. Nung nagkaroon ako ng karandaman, sabi ko, Panginoon, huwag mo muna akong kunin. Ako, Panginoon, ay malikam na. Ako, Panginoon, ay nilalamig. Hintayin niyo muna ako, bigyan niyo muna po ako ng kahintan. Pagkatapos, pwede niyo na ako kunin. Yun po yung tinatakot ko. Hindi yung sakit ko ang kinatakutan ko. Ang kinatakutan ko, yung kung ako'y mamamatay, makakasama ko kaya ang Panginoon. Yun po yung kinatakutan ko sa buhay. Hindi mo kinatakutan yung problema ko, yung karandaman ko. Doon ako takot. Kung ako'y mamamatay na nasa panalamig, alam natin, impyerno ang pupuntahan natin. Pero magulang kong kapatid, sinasabi ko sa inyo ngayon, na madalas banggitin minsan dito, ang number 1 na ginagamit ng demonyo, ang mga bagay na nasa sanglibutan. Bakit ayaw natin iwan yan? Bakit pwede natin ipinofocus yung kaisipan natin yan? Hindi ba dapat natin i-focus yung puso yung kaisipan natin doon sa langit? Yan. Sapagkat doon hindi nasisira. Mamaya mababasa po natin yan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano yung madalas, kaya tayo lalong namulubog, kaya lang tayo lalong nawawala ng pag-asa. Tumitingin po tayo sa problema. Minsan may karandaman ka lang ng konti, natatakot ka. Minsan may pagsubok ka lang ng konti, natakot ka. Bakit? Tumitingin ka sa problema eh. Huwag mo titigan yan, lalo kang babagsak. Tumingala ka sa langit. Dahil doon yung tutulong sa atin. Amen. Alam mo yun si Peter? Yung mga alagad, nasa bangka sila. Nakita ang Panginoon nandun. Naglalakad. Multo! Kasi wala naman naglalakad sa taas ng dagat, sa tubig. Kundi yung mga nagbumulpula, yung mga naka-floating, yung mga diba? Eh, nakita na yung pagkalala ng multo. So, ako ito, sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Sabi ni Peter, ginawa kung gusto mo, pupunta ako dyan. Sige, halika rito. Ano nangyari, bakit si Peter makalakad? Bakit? Dahil nakatingin sa Panginoon. Pero nung nagpadali ng pagsubok ang Panginoon, malakas na hangin, malakas na alon, anong nangyari kay Peter? Lumigo siya. Ibig sabihin, yung focus niya sa Panginoon, tumingin siya doon sa pagsubok na pinadala ng Panginoon. Anong nangyari kay Pedro? Di ba lumubog si Pedro? Bisa ganyan tayo mga Kristyano. Pilit tayo tumitingin sa mga problema. Pilit tayo tumitingin sa pagsubok, sa karamdaman, sa takbo ng sanglibutan. Kaya tayo lumulubog. Pero anong siya ilulubog ka? Anong ginawa ni Pedro? Tinawag niya yung Panginoon. Alam niyo, dalawang bang na lang nandun si Pedro sa Panginoon. Dalawang bang na lang. So, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, ginagawa mo. Guro, tulungan mo kami. Di ba, inangan ng Panginoon si Pedro? Amen? Dahil tumingin siya sa problema, sa pagsubok, kaya siya lumubog. Pero nung umingi siya ng isang tulong sa Panginoon, inawakan ng Panginoon yung kamay niya. At siya yung itinayo, kung siya yung makapunta rin sa doon. Amen? Gano'ng mabuti ang Panginoon. Kaya tayo makalaki ang problema niyo, balik man yan, malaki man yan, ano man yung problema niyo ay sa buhay, karandaman man yan, subok man yan, huwag po tayo titigil yan. Kinakailangan lagi sa Panginoon tayo titigil. Para hindi tayo manghihina, hindi po tayo mabagsak. Pwede ba po natin palakpakan po? Dito po sa Genesis chapter 19, verse 17,
nangyari nang sila'y mailabas na nila, alam nyo, may sinubo po ang Panginoon dito, yung dalawang anghel. At nangyari nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itaas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o kumintuman sa buong kapatagan. Bakit? O humintuman sa buong kapatagan, tumakas ka sa sila tinakas. Sa kapatagan, hindi po. Hanggang sa mundo, baka ikaw ay mamatay. Bakit ayaw silang lumingon ng Panginoon? Ano yun po ang number one na kaya ayaw silang paligunin ng Panginoon? Para hindi nila makita kung anong gagawin parusa ng Diyos sa mga iniwan nila. Sapagkat yung mga anak ni Lot at yung mga manugang niya, mga kapatid niya, mga kamag-anak niya, nandun. Pero sinabihan sila ni Lot. Ang kala nila, nagbibiro lang si Lot. Pero nung dumating na ang galit ng Panginoon, huwag kayong lumingon o huminto. Amen? Kasi ayaw sila palingon ng Diyos. Kasi kapag lumingon sila, makikita yung gagawin ng Diyos sa mga anak ni Lot, mga anak niya, yung mga parusa na gagawin ng Diyos. Amen? Saan sila pinapunta sa mundo? Tatanungin ko kayo. Meron po bang umakit ng bundok na lumingon? Nakakita na kayo? Akit ka sa bundok, nakakita ka? O akit ka sa bundok, nakakita ka sa baba? Wala. Nakatingala. Amen? Nakatingala. Ibig sabihin si Lot, nakalimutan niyang tumingala. Kaya sa bundok siya tinala. Amen? Siguro, kung umakit ng bundok si Lot, hindi pwede lumingon, hindi pwede lumito. Amen? So, habang umakit sila, nakatingala. Ibig sabihin, sa pag-akyat nila doon sa mundo, habang nakatingala sila, tinutulungan na sila ng Diyos. Bakit? Kasi naalala bigla nila Panginoon. Samantalang doon, nasa kapatagan sila, doon sila'y naglalakbay sa Sodoma at Gomorra, hindi nila naalala Panginoon. Pero nung umakyat sila sa mundo, sila po ay tumingala. Amen? Ano po nangyari sa asawa niya? 26. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon. Sa likuran ni Lot, sabihin ang una pa na yung asawa ni Lot. At naging alibing asin. Amen? Talagang yung asawa ni Lot, ayaw iwan yung mga bagay sa sabilutan. Tignan niyo po ang nangyari sa kanya. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Hanggat ang puso natin, ang isip natin, nakataon pa rin sa mga bagay ng mga sabilutan, hindi po mawawala ang kapahamakan sa atin. Aminin man natin o hindi, ang mga bagay na yan po ang ginagamit ng demonyo. Pilit ginagawa ng Diablo na mapokus tayo sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya minsan magkaroon ka ng konting problema, hindi ka pa naman natutong. Paubos pa lang yung bigas mo. Natatakot ka ng bakit? Ang demonyo ang naglalagay sa puso mo para mawala ang focus mo sa Diyos. Pero kapag ganyan ang sitwasyon mo, walang-wala ka na, tumingala ka sa langit. Tumingala ka, tumawag ka sa Kanya. Siya ang magbibigay at magpapala sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Alam mo, merong isang taong mayaman. Ang taong ito, siya po ay bilyonaryo. Ang sabi niya, kapag namatay ako, sabi niya,
Gusto ko walang takip yung matawal ko. Hindi yung matawal niyo. Gusto ko sabi niya walang takip na kabukas. At kapag namatay ako, sabi niya, gusto ko na gano'n ako. Nakita niyo yung kamay ko. Nakalagdan, nakabuka. Sa madaling sabi, namatay po ang tao mayaman ito. So dumalaw yung kapag-anak niya, dumalaw yung mga kaibigan niya, yung mga mayayaman. Nagtataka sila. Bakit walang takip ang katawan? Bakit nakagano'n yung kamay niya? Alam niyo kung bakit nakagano'n yung kamay niya? Gusto niyang ipaabot sa nakiramay sa kanya na kahit sino, na kahit piso, dun sa bilyon-bilyon kayamanan niya, dun sa mga sasakyan, dun sa mga lupa, mga ari-ari niya na napakarami. Kaya nakagano pala yung kamay. Gusto niyang ipakita sa mga nakiramay sa kanya na 5 may piso, wala siyang dala. Bakit? Dahil di 5 magulang ng kapatid. Kahit ikaw na ang pinakamayaman dito sa buong mundo, pag namatay ka, wala kang matadala. Kahit magkano, iiwan mo lang yung kayamanan mo yan. Ibig sabihin, ang kayamanan dito sa lupa, walang kabuluhan. Ito'y nasisira, ito'y nananakaw. Amen? Wala kang matadala. Yun ang ibig sabihin ng taong mayaman na yun. Bilyon na rin siya. Isip ko, walang kadala. Pero bakit tayo? Pilit natin pinaghahanap yung mga bagay na nasa sa lipunan. Hindi maiiwan natin yan. Anong sabi sa Second Corinthians? Makinig po kayo. Paul, ito sabi rito. Second Corinthians chapter 4, verse 18. Samantala kami ay nagsisilingin hindi sa mga bagay na nakikita. Ano yung nakikita natin? Yung mga bagay sa kawalangan, yung mga bagay sa sanlibutan, yun ang nakikita natin. Kundi sa mga bagay na hindi, ito sabi dito, samantala kami ay nagsisilingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Katapusan ang mga bagay na hindi nakikita ay wala hanggan. Hallelujah! Basahin natin. Yung hindi nasisira doon sa langit. Nakakalukot ka magulang ang kapatid. Maraming mga tao, minsan mga Kristyano, pilit natin hinahanap yung mga bagay na yan. Samantala wala namang kabuluhan, iiwan at iiwan mo yung mga magkamatay ka. Kung masasama ka nga sa radyo, kahit anong yaman mo, hindi mo madadala. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa mayaman, kung gusto mong sumunod sa akin, kung gusto mong makaligtas, ipamigay mo yung kayamanan. Anong nangyari sa binatang yun? Siya'y tumalikod na ng lulupay-pay sa mga siya'y pag-aali. Ibig sabihin, baka yung mga bagay na yan pinayaman ka bigla ng Panginoon, baka nakakahamak mo lang. Baka kung mapokus, imbes na mapokus ka sa gawain ng Panginoon, imbes na dadalo ka, minsan hindi ka nadadalo. Magulang ang kapatid. Totoo ang impyerno. Totoo ang
inabagan ng Diyos. Dahil tumalangin si Abraham, niligtas sila ng Panginoon. Pag-ulang tumalangin tayo ngayon, ay nakapokus pa sa mga bagay ng sanglibutan. Panahon na para i-focus natin yung puso natin doon sa ahdan ng ating mahal na Panginoon. Doon hindi nasisira. Yun ang bitihin natin. Yun yung mga bagay na hanapin natin. Yung hindi natin nakikita, pero pang walang hanggang buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Genesis chapter 15 verse 1 hanggang 5. Alam niyo ang problema ni Abraham, yung tagapamana niya. Kasi si Abraham matanda na, si Sarah matanda na, bukod sa matanda, may nupos na. Paano po manganganak yun? Sabi po rito sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham. Sa pangitay na nagsasabi, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang inyong karasap at ang inyong nagtimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damasco si Eliezer. At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito, isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sarili. Amen? Ibig sabihin, lalabas sa iyong sarili, magbubukit sa sarap. Sa katawan ang magiging tagapagmana mo. Verse 5. At siya'y inilabas at sinabi, anong ginawa kay Abraham? Pinatingala. Amen? Pinatingala. Tumingala ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at saka na yung sinabi, magiging ganyan ang iyong bituin. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Hindi ba inilabas si Abraham sa kolda niya? Sabi na Diyos, tumingala ka. Bilangin mo yung mga bituin sa langit kung mabibilang mo. Ganyan ang magiging lahi mo. At tulad ng buhangin sa dagat, ganyan ang magiging lahi mo. Alam mo si Abraham, nang palitan ng pangalan ng Diyos, tinawag ng ama ng mananampalataya. So, kaya siya pinagpala ng Diyos dahil sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. May posible po yung mga anak ng isang babae na menopause na siya. Pagkatapos baho pa, maliban lang sa hapag ng Panginoon. At pinalabas siya, tuminala ka, sabi niya. Kanya ang pagiging anak mo. Kasi dami ng mga yan. Dito po sa 22, 17, 20, nasabi rito, bakit na po ako tumos? 22, 17, 18. At sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong bibig na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At gagantin mo ng iyong bibig ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Amen? Dahil sa pagsunod ni Abraham, sa ating mahal na yung Panginoon, nung nangyari, pinagpala siya ng Panginoon. At tunayan, yung 12 tribo, galing sa kanya Abraham, maging mga anak si Sarah, hanggang doon po nagkaroon ng naipanganak yung 12 tribes. Amen? Galing ni Abraham. Gano'ng kabuti ang Panginoon. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon? Amen? Bakit?
Bakit po tayo nakakaranas ng mga problema, mga pagsubok? Isa, bakit tayo nangihina? Kunti problema lang, parang pasagunan David. Alam po itong sistema na pinagbabato hanggang sa namatay. Pero hindi niya po naranasan yung sakit ng bato, mga laki yung bato yun. Pero po yung parusa nila ng unang panahon. Dahil inuusin yung mga Kristiyano, so nakita nila itong sistema, pinagbabato. Pero bakit hindi nakaramdam ng sakit sistema? Alam niyo kung bakit? Dito po sa 755 ng Gawa, dapat siya paligtasay, puspos ng Espiritu Santo. Tignan niyo, tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan. Sistema na puspos ng Espiritu Santo, nung bago siya pagbabatuhin, siya tumingala sa langit. Kaya nung pinagbabato mo si Esteban, doon sa pagtingala niya doon sa langit, lalo siyang pinuspos ng Diyos. Bakit? Para yung bato na ibabato sa kanya, hindi niya maramdaman. Sa tunayan na, habang pinagbabato si Esteban, pinaghingi pa niya ng tawad, yung mga nabato sa kanya. Diba? Napatawarin sila, hindi nila naman na ginagawa. Eh tayo, hindi naman yung panalangin natin na Diyos po, parusahan niyo sila. Alam na alam yung ginagawa nila. Ganun yung dalangin natin. Pero Esteban, hindi. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Magulang kong kapatid, minsan nasasaktan tayo. Minsan, nararamdaman natin yung bato ng problema, bato ng pagsubok, bato ng karamdaman. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa kapatatan. Pinakailangan tumingala. Amen? Last verse po dito sa Philippians 3:20. Ulit verse na po ito. Sapagkat ang ating pagkamamayan, pakinggan niyo ito. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Yesu Cristo. Amen? Sundaan po ba tayo? Ako hindi pa. Hindi kong bumalik ako ng pag-ibig. Alam niyo, kaya marami tayong pinaghahanap. Alam niyo, papatuto ko lang sa inyo. Noong naranasan ko yung unang pag-ibig ng Panginoon, kahit noon, kapag hindi ang pino-overtime ng gusto, galit na galit ako. Kung sino yung pinakatamad, ako ang pinakatamad doon sa kabaligtaran. Ako ang hindi pino-overtime ng supervisor namin. Galit na galit ako sa kanya. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, naranasan ko yung unang pag-ibig. Sabi ko, Panginoon, kahit ang galing mo sa nagawa, hindi ako natakot. Alam ko, hindi mo ko pabayaan. Pero hindi ang tinanggap. Pino-overtime ng pilit, kailangan yung track. Kaya kailangan sa track, yung pangarap. Hindi ako overtime. Pero isang tornillo na lang, hindi ko nalagay. Sabi ko, tapusin niya na. Sabi ko sa kasama ko, kaya ako overtime. Kasi nung lagi ako kumakatay sa Pusada, sa Pumaraw, sa San Fernando, sa Pumaraw. Nung kayo dito ko, wala akong hinahanap. Hindi ako mamatay, hindi ako mawala ng trabaho, hindi ako takot na mawala ng pagkain. Pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Pero nung dumating yung panahon na nanghihina ako, nanlamig ako, doon ako nagkaroon ng takot. Pero may napapasalamat sa Panginoon, unti-unti, parang binabalik ng Panginoon. Kasi yun ang nasa natin. May balik mo ng pag-ibig. Kaya marami tayong hinahanap kasi wala yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Pero kapag nandiyan yung unang pag-ibig natin, wala na po tayong mahanapin.
Amen? Kaya tayo parang hinahanap kasi wala pa yung totoo pag-ibig natin sa Diyos. Pero kapag nandito na, pati yung mga bagay na nasa liburan sa pagkakal, hindi na po natin hahanapin yan. Hindi na natin hahanapin yan. Ako hindi ko na nga hinahanap yan. Sa totoo, kailangan ko yung magandang bahay. Kailangan ko yung kwarto. Kasi po, kayo, kahit kwarto lang. Basta may aircon. Paginoon, paginoon sa sakyan namin yung may aircon. Kasi kailangan ko. Pero sa totoo, dahil laging mainit yung pakiramdam namin, madalas tayo dito, may aircon. Nag-ilang siya ng aircon.